Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Guys, let's go! Padilla. Kasi ngayon may lumabas na naman na sinasabing galing sa kanyang sariling social media account na kanyang itinuturing na ang tunay daw na pagbabago o magbabago ang ating bansa ay sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Parang sabihin niya, kay Duterte siya naniniwala talaga, hindi sa kasalukuyang administrasyon. Kita mo yung mga hugot na gano'n. Kaya nga, artistang politiko, hindi mo malaman kung ano talagang direksyon eh. Ang sinasabi niya sa harap ng publiko at sa social media, si Duterte, Inday Sara Duterte, ang siya raw pag-asa ng bayan, siya daw ang tunay na makakapagbago dito sa ating bansa. Wow! Ay nung isang araw lang may sinabi siya na maganda yung ginawa ni Pangulong Marcos dahil nagdesisyon na tinanggal yung floating barrier dahil sa Baho, Pasinlok, Zambales. Ay di ba? Nandun na siya eh. Tapos ngayon biglang ito ang kanya sasabihin na si Sara Duterte raw ang siyang tunay na magpapabago ng ating bansa. Eh ano ibig sabihin nun? Eh kasama siya sa unit team. Eh bakit namamangka siya sa dalawang ilog? Dalawang ilog kasi minsan may statement siya pabor kay Pangulong Marcos, tapos ngayon biglang kay Vice President. Ay si Marcos pa ho ang presidente. President Ferdinand R. Marcos Jr. ang kasalukuyang presidente until now. Di ba? Ang linaw noon. Ay bakit yung pangalawang pangulo ang kanya sinasabing siyang tugon at makakapagsalba sa bayan? Eh Vice President pa lang yun eh. So, kayo, ano inyong masasabi sa galaw ng aktor-politician na ito? Siya ba kapanipaniwala pa o talagang hindi na dapat paniwalaan? Yung mga ganon. Or, yun na nga, tinatanong ko, siya ba'y nagbibiro? Siya ba'y seryoso? Nambobola ba siya? Balingbing ba siya? Nagsisip-sip ba siya? O wala lang, lutang? Balingbing ba siya? Grabe. Pero alam naman natin mga kaibigan na talagang kwanto Duterte loyalist mga kaibigan, si Robin mga kaibigan. Duterte, kanyan, loyalist mga kaibigan. Lutang, ganon. Eh, ilang araw lang, parang 2 days ago, sinabi niya, okay yung ginawa ni Marcos, si Pangulong Marcos. Eh ngayon, si Sara Duterte na yung kanyang, well, parang bulahan ng dating. Senador yan, ha? Senador. Ginawa niyo senador. Ayan. Anong ginagawa niyo? Showbiz na showbiz ang dating. So, kayong mga mamamayang Pilipino, kayo po ang malayang makapagsuri paano ba itong landas na ito na ating ginagalawan. Ang problema sa West Philippine Sea, seryosong bagay. National, international, national security na yan. Kasi may banta na yung China sa atin. So, national security concern na yan. Alam na yan ang intelligence community at ang mga national security advisor ng ating Pangulo. Alam nila yung galawang yan. Pero itong mayroong senador na ganito ang sitwasyon. Hindi lang po yan. Marami tayong problema sa ekonomiya at iba pa. Nandiyan pa rin ang climate change, nandiyan po ang problema sa kahirapan, nandiyan ang problema sa kung ano-ano problema ng bansa, Luzon, Visayas, Mindanao. Yung mataas na bilihin, problema sa buong mundo. Mataas na fuel, problema sa buong mundo, hindi naman tayo lang. Kaya katapos yung senador actor ganito ang mga galawan. Ewan ko talaga Kaya again, sa maraming anggulo, maraming dapat na pagbabago gagawin tayo mga Pilipino pag-araw ng eleksyon o pag dumarating ang eleksyon. Matuto na kayo. Sintabi na po. Hindi ako sumasama sa mga ganyan kasi alam ko yung pinag-aaralan ko kung sino ang karapat-dapat. Kaya nga lagi akong talo sa eleksyon. Hindi ako nakakakuha ng majority ng mga senador nanalo kasi binuboto ko gusto ko matino pero ayaw manalo. Kaya habang nakikilala natin ang actor-politician, si Robin Padilla, nagiging wake-up call sa lahat ng botanteng Pilipino ang nangyayari nito. Para ho sa susunod na eleksyon,
alam mo na, alam mo na, alam nyo na ang inyong gagawin. Para sa bayan, para sa kinabukasan, para walang sisihan, para hindi kayo nasasya. Ako expected ko na yan. Kasi national ang Senado. National ang talakayan dyan. Batas, paggawa ng batas, policy. Hindi lalo siguro pag ang pinag-uusapan dyan ay treaty o kaya yung impeachment proceeding o impeachment court or mga judges sila. Kasi ganyan po yan. Ang trabaho ng Senado, mataas. Pag merong impeachable official nakarating sa kanila, sila yung mga judge. Sila yung magdidesisyon. Sila yung magtatanong. Sila yung magdidecide kung impeach o hindi ang isang impeachable official. Senado yun. Pag mga treaty, international law, treaty, pagpapatibay ng kasunduan sa international, dadaan sa Senado ang treaty. Tratado kung tawagin. Wala pa tayo doon. Wala pa. Ang pinag-uusapan, West Philippine Sea pa lang. Pero ang politician actor, anong nangyari? Diba? Yan ang sinasabi ko. Ang Senado ay national. Kaya dapat hindi gwapo, hindi maganda, hindi magaling sumayaw, hindi magaling magsalita, hindi magaling mambola, hindi magaling mag-entertain ang qualification sa mataas na posisyon. Dapat may malawak, malalim na nalalaman sa national, international na issue. Yun ang kailangan natin. Hindi man tayo nagmamagaling, pero dapat nating suriin. 6 na taon ang isang senador. Kaya pag nagsisi ka, 6 na taon kang magsisisi pag nagkamali ka. Kaya gising-gising mga Pilipino, tamang butante. Ano ang kailangan natin? Tamang politiko ang dapat nating ilagay sa mga national position. Okay? Diba? Okay, magagalit. Nagpapakatotoo lang. Real talk. Sabi nga natin. Kasi, naawa ko sa inyo. Kasi sisi kayo ng sisi. At nandun na tayo. Maraming nagsisisi. Maraming gusto nang bawiin, pero hindi mo pwedeng bawiin. Dahil ang senador, hindi yan impeachable official. Hindi yan kayang patalsikin. Pero pwedeng mag-resign. Ay, paano kung hindi mag-resign? Ay, di mananatili dyan. Di ba? Ang Ethics Committee ng Senado, pagka ganyan issue, political issue, hindi nila kayang, hindi magiging basihan yan para tanggalin. Pwede pagsabihan, pangaralan, ganun lang. Iba yung sa case ni Tebes sa Kongreso kasi yun, maraming issue yun, hindi lang politika. Pero sa Senado, pag about West Philippine Sea, hindi ganun hindi ako kumbisidong yan magiging ground para tanggalin ng isang senador. Pero mag-resign, katulad ng aking naging topic na sa nakaraang mga video. Ano man ang posisyon mo, pag pinairal mo yung delikadesa, walang pipigil at walang makakapigil kung gusto mong mag-resign. Kahit taong bayan, pag gusto mong mag-resign, hindi ka mapipigilan. Kahit kapwa mo senador, pag gusto mong mag-resign, hindi ka pipigilan. Dahil decision mo yan. Pero yung pagpapatalsik is another story. Hindi ganong kadali. Kaya pagka tayo ay eleksyon, aralin natin ng 10 ulit para hindi tayo magkamali at magsisi sa bandang uli. Dahil inuulit ko, pag nagsenador at nanalo yung senador na ibinoto mo at nakamali ka, 6 na taon kang magsisisi. Stress ka dyan. Tama. Malungkot, di ba? Kaya sa susunod na election mga kaibigan, alam nyo na gagawin nyo. Pag-isipan nyo mabuti yung sino man yung dapat yung iboto. Di ba? Para yung iron na to, walang halong pagsisisi. So, wake up call lagi. Huwag kayo magtatampo sa akin. Dito tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. G, peace out.